mga paps, isang diversion road na naman po nabuksan dito nga po sa atin sa City of Imus. At ito nga po yung Patindig Araw Diversion Road, kung saan layon nga po nito na mabawasan na ang volume ng traffic dyan sa Patindig Araw, especially dun sa mga lugar kung saan na nagbe-build up yung mga volume ng sasakyan, katulad nga po dyan sa may pag-exit ng Aguinaldo Highway, sa intersection ng Yenko tsaka ng Patindig Araw, ganun din sa Bukandala. So layon nga po ditong diversion road na ito na ibsan na yung volume na yon. At for now, one way po ito mga paps, no? So palabas nga lang po siya ng Aguinaldo Highway at open siya from 5 AM up to 8 or 9 PM until further notice nga po, no? So part po ito ng Kalayaan Route sa Imus. Kung hindi nyo po alam yung Kalayaan Route, yan nga po yung katuwang niya. Halimbawa ay sa Las Piñas, kung tawagin ay Friendship Route. Sa Bacoor ay Solidarity Route. Dito naman po sa atin sa Imus, meron tayong Kalayaan Route, no? So ito nga po inopen ng Houseland Subdivision itong kanilang kalsada para nga po tayo makalabas na ng dire-diretso dyan sa Aguinaldo Highway. So tara, samahan ninyo ako para nga po ipakita sa inyo itong bagong bukas na Patindig Araw Diversion Road. Some guys they try to keep their girlfriends trapped in a cage. Oh no. But mama taught me, she said, son, there's a much better way.
Isang diversion road na naman na nabuksan mga paps dito nga po sa ating syudad ng Imus. At ito nga po yung Patindig Araw diversion road. Dito nga po ito sa intersection ng General Yenko at itong Patindig Araw, kung saan pwede na nga po ito magamit at lalabas nga po ito diretso sa Aguinaldo Highway. So one way nga lang po siya, no? Palabas lang ng Aguinaldo Highway yung kanyang route. Ang purpose naman po nito is maibsan yung traffic na dumadaan sa Patindig Araw palabas nga po dyan sa Aguinaldo Highway, no? Ganun din dito sa intersection dito ng Yenko tsaka ng Patindig Araw. At check na magkakaroon dito ng impact dyan naman sa kanto ng Bukandala. So ito nga po yung diversion road na Patindig Araw diversion road, or parte nga po rin ito ng Kalayaan route dito nga po sa City of Imus. Napakarami na nga po nating Kalayaan route dito kung saan pwede na nga po natin gamitin yung mga private subdivisions na gawing daanan para nga po makalabas tayo sa mga iba't ibang lugar dito sa Imus without using yung mga major roads, no? So napakalaking bagay po ng Kalayaan route. Katulad din po ito ng Friendship route sa Las Piñas, pati nga rin po ng Solidarity route ng Bacoor, at dito naman po sa atin ay Kalayaan route. So tulad nga po ng madalas kong sabihin, tayo ay nakikigamit lamang dito sa subdivision na ito, which is Houseland subdivision dito po sa Imus. So lagi po tayo magbibigay ng kortesiya, magbabagal nga lang po tayo sa ating pagtakbo. In fact, nakasulat nga po doon is 20 kilometers per hour lamang, no, yung limit. At syempre dapat palagi tayong hinay-hinay dito dahil nga po ito ay private subdivision. At bukas nga po ito simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 or alas 9 ng gabi, until further notice po, no, kasi according po sa ating government, local government is up to 9 PM siya, no? So 5 AM to 9 PM, and wala pa pong bayad sa ngayon. Depende pa nga po ito sa association nitong Houseland subdivision, na baka maningil sila in the future ng tulad ng ibang Kalayaan route, which is 5 pesos. So dito po paglabas natin ng Aguinaldo Highway, kailangan po ay pakanan lang tayo. So hindi po tayo pwede dumiretso at kumaliwa doon sa intersection na yan, no? So kinakailangan po natin na kumanan sa Aguinaldo Highway. Ito nga po pa southbound or papunta nga po ng Tagaytay. Pagka tayo na may pa northbound pa Manila, maaari nga po tayong humanap ng U-turn slot, no, sa kahabaan ng Aguinaldo Highway para mapunta nga po tayo sa opposite direction. At ngayon naman po sa bahaging ito ng video natin ay pasok po tayo ng Patindig Araw. Tingnan natin yung volume na nabawas na mga sasakyan bound to Aguinaldo Highway dahil nga rin po sa pagbubukas nitong bagong diversion road. Dahil mga paps, matindi ang build up ng traffic dyan pagpalabas ka ng Aguinaldo Highway nung hindi pa bukas itong diversion road dyan sa Patindig Araw, no? So nagkakaroon po siya ng yun nga, build up, nagkaklag nga po yung traffic palabas ng Aguinaldo Highway. So with this diversion road, mahahati na nga po yung palabas ng Aguinaldo Highway. Mostly private vehicles
ay dito na nga na po dumaan sa diversion road. At yung sa Patindig Araw naman, still two-way pa rin siya, no? Especially may mga residente pa doon, may business. Yung mga commuters naman, yung tricycle, doon pa rin ang bagsak sa dating terminal ng tricycle. So wala po nagbago. Two-way pa rin po siya, mga paps. Yung ganitong U-turn slot, effective po siya, mga paps. Halimbawa na lang dyan sa Daang Hari, no? Sa may papuntang Buhay na tubig. Dati-dati po ay may intersection doon, which talaga naman yung traffic isang haba. Pero simula nung tinanggal nila yung intersection at nag-provide na lang ng U-turn slots, ayun, lumuwag siya, mga papi. Same goes dyan sa Daang Hari rin, no? Sa open canal. And dito rin sa area na ito ng Patindig Araw, kung saan merong allotted na U-turn slots para nga po isara, or para nga po hindi na magkaroon ng intersection dyan sa Patindig Araw. So makikita naman natin, mga paps, may mga signages naman dyan if pwede kayo mag U-turn or if hindi pwede. So mas mabilis po itong ganito compared sa mga intersections, no, na stop and go. Kumbaga parang naging rotonda rin siya, mga papi, ano. Okay, so again, ito ay southbound or Tagaytay bound. Nag-U-turn nga lang po tayo, tulad ng sabi ko, para pumasok po tayo ulit dito sa Patindig Araw para makita natin yung nabawas na volume ng mga sasakyan. Itong sa kanan, yan ay Patindig Araw. Yung mga sasakyan na palabas dyan, yan yung pa northbound, instead na dyan na lumabas, ay doon na nga po sa kabila. So ayan, mga paps, kita naman natin na tumatakbo na yung mga kasalubong natin, no? Dati kasi nagkakaroon ng stop and go yan, dahil dun sa palabas ng Aguinaldo Highway. Kaya nagkaklag yung mga sasakyan na kasalubong natin, which is from dun pa lang sa starting point ng Patindig Araw kung saan tayo pumasok. Dire-diretso na nga po yan. Minsan lampas pa dyan sa intersection ng General Yenko, no? Pero ngayon, kita nyo naman po yung effect ng diversion road, dahil nababawasan na nga po yung mga lumalabas dito. For awareness, mga paps, marami pa rin siguro hindi nakakaalam na open na nga po yung diversion road, or yung isa nga po sa mga kalayaan route natin, yung Patindig Araw diversion road. Siguro pag nalaman na to ng halos lahat ng taga-Imus, ay malamang sa malamang ay doon na yung gagawin nilang ruta. Mas maaliwalas, mas maluwag, no? Unless meron kayong business dito na gagawin dito nga po sa Patindig Araw. Pero pag wala, mas maigi na nga po doon dumaan sa diversion road. Again, nag-open na nga po siya ngayon, no? In-announce na nga po yan ng ating lokal na pamahalaan from 5 AM to 9 PM. And according nga po or update dito sa mga ilaw dito sa Patindig Araw, kamakailan ay kinabitan na nga po yan ng linya ng kuryente, at baka ilang araw pa iba kasindihan na yan.
Ito mga paps, yan si tatay, yung sa sidecar. Matagal na yan dito nagpapadjack, no? Kita niyo naman po, matanda na siya pero ang lakas pa rin, ano? So minsan pag nakakasabay natin yung si tatay, binabati natin yan siya, no? At para naman po sa ibang motorista, ay wag na siguro natin siyang businahan ba or flashan ba ng ilaw, no? Dahil matanda na nga po yan si tatay. Mukhang kinakailangan na talaga maghanap buhay, no? Pero matindi yan mga paps, ganyang edad, nakakapadjack pa, pabalik-balik yan dito sa patindig araw, no? Naghahatid sa mga subdivisions dito. Okay, so I guess hanggang dito na lang yung ating update, no? Para nga po dito sa Kalayaan Route or Diversion Road na bagong bukas. So another project accomplished, no? Ng ating lokal na pamahalaan. At marami pa nga po yan mga paps na syempre i-cover natin yan, no? Isa-isa. So sana nga po nag-enjoy kayo mga paps at maraming salamat po. Girls all